Sir, anong name ng dog? Ang pangalan, ang gulo mo. Ang pangalan nito si Oreo. Bakit Oreo, sir? Kasi nung tuta pa ito, bilog ng bilog itong itim doon sa mata niya. So, nung nag-iisip yung mga anak ko kung ano yung gagawin pangalan, sinabi mo kang may Oreo sa mata niya, kaya Oreo ang naging pangalan. Hi ka Coffee, magandang araw po sa inyo. So nandito kami sa Starbucks at kasama ko si 31 Million Movement. Maganda po yung pag-uusapan namin gabi na, pero naisip lang ni Alex, ang talino nito ni Alex no? At ini-explain niya kasi may mga pinapalabas yung mga deals ng presidente natin, si Pangulong Bongbong Marcos, may sakit na. Therefore, dapat mag-resign siya sa pwesto niya at ipalit si Sara Duterte. Maganda yung analysis ni Alex kasi may video recently na inilabas si Mark Ian Everyday. Pwede yung i-check yung video kay Mark Ian Everyday at makikita nyo doon na si Presidente very active. No, in-interview siya ni Yusek Castro sa bahay. Sa bahay. Sige, next. Anong observation niyo? Bago, sige, mamaya nyo na Pero ulit, panoorin yung video ni Mark Ian. Panood muna natin para may idea sila. O sige, panoorin nyo muna. Panoorin niyo po itong video na. Pero ano lang to, snippets lang. Play video. Sir, alam niyo ba yung huling video na kinunan ko sa inyo? Akala ng iba, sa ganda yata ng pagkakagawa ko dito, using my cellphone, AI. Baka naman pwedeng magpa-selfie na lang ako, sir. Kaya ba, sir? Ayan o. Ayan ako. Hello po. Para... Hindi to AI. Hindi to Wow, AI. namayo talaga ako. Ako, sir, hindi. Kasi galing ako ikaw sa... hindi. Namayo ako dahil nga puro sabaw for 3 days. For 3 days. Pero saka, sir. Kaya na nga, nanaginip na nga ako ng steak. Perfect. Pero sir, galing kasi kami sa Pasig River Esplanade. Oo. Kaya sabi ko, naku, pupunta ako kay Pangulo, amoy yata ako barbecue. Saka mga fishballs, ang dami po. Ang dami po nating kababayan na namasyan ngayon. Kasi Maganda. kahapon yung ribbon cutting Ribbon ni cutting. FL. Oo, So, oo, ayan oo. po. So, hindi po to AI. Yan yung talagang tinututukan niya. Opo. Oo. So, okay na po, sir. Thank you sige, po. Thank you sige. po. At Salamat, napagbigyan nyo ang aking request na makasama kayo ngayon. Thank you po. Sige, thank you, Claire. Maraming salamat. Magandang gabi po sa inyo lahat. Next, based na sa video, anong take mo, anong observation mo? Doon sa video, makikita natin na 100% healthy si President Bongbong. Pero nagkasakit siya. And recovering. Just to be clear, no? Kasi makikita mo, kumbaga kung meron kayong mga senior na kakilala, magulang, kapatid, pag nagkakasakit, di ba, medyo makikita mo yung Changes agad, physical, makikita niyo yung mukha, yung leeg, di ba? So I think for a senior, it's just normal to see yung ganong physical change na, you know, that a senior undergoes when he is recovering, di ba? And number 2, napansin ko sa kanya na, di ba, nagkikwento siya dun sa si Claire Castro na paano ano yung history ng bakit Oreo yung pangalan ng aso niya, di ba? So, makikita mo doon, yung memory ng ating presidente is intact, di In ba? short, yung cognitive skills ng presidente intact. Cognitive skills din. Kasi, mental skills niya. kumbaga, ito yung sa mental, I'm not a professional, but this is how I just observe yung, kumbaga, yung body language ng Pangulo. Di ba, nakakapag-smile siya. I don't think he is in any kind of pain. Otherwise, he would be like sitting down and immobile or stationary na parang stagnant. But it's actually like, makikita mo yung mga hand gestures niya, even holding the dog. So, I don't think that's a person who is in pain or nearing kumbaga bed stricken, di ba? So, what do you think? Doon sa level na may incapacity na siya na pamunuan yung bansa. Kasi, balikan ko lang yung punto ko kanina, no? May mga GPS na pinapalabas nila, hindi na kaya ng presidente na pamunuan ng bansa. Therefore, he should resign. Diba? Pero magaling to si Alex kasi habang kanina nagkakape kami, no? Pinag-uusapan namin. Magaganda yung observation nyo doon sa video. Una yung cognitive skills ng presidente. Hindi mo pwedeng questionin. Kasi matalino pa siya yung memory niya. Yun doon sa history ng aso, bakit Oreo yung pangalan. Ipagpapakita yun, it was a demonstration of his cognitive skills. Excellent cognitive skills. That's the first one. Second one, yung physical skills niya. Kaya niya pang gumalaw, di ba? Kaya niya pang makipaglaro sa aso. Di ba? Kaya niya pang mag-deliver ng speech ng diretso, ng maganda yung delivery with clarity, concise. In short, very clear pa yung memory,
Yung Cognitive skills, Cognitive skills meaning, tingnan mo yung mga tanong sa kanya ni Claire Castro, di ba? So if a person who is impaired, cognitive, how do you say it? Cognitively or impaired in some way or in some manner, hindi niya masasagot niya kasi medyo magiging blurred yung ano niya. Either hindi siya nakakapagsalita, hindi siya nakakapag-express na kanyang emotion. So, this is not a person who is 100% incapacitated. If that's what yan yung sinasabi ng mga tao sa social media na gustong alam mo na, may ibang wishes sa presidente. diba? May ibang wish or wishing ill will sa ating presidente. So, panoorin mo yung kumbaga panoorin nyo ulit and pakikita nyo na for thank God at kumbaga recovering na natin presidente. So back to na ulit siya, back to work. Number 3 is yung ano niya, kumbaga he is in good hands, di ba? He's taking antibiotics, di ba? Tapos parang may mga around the clock, merong mga health professionals or doctors na looking or monitoring his health. Sabi nga niya, nagtatampo na yung doctor niya kasi pinapahinga siya ng more than a week. Merong gusto niya ng magtrabaho as fast as possible. So I think, di ba? Yung sinasabi ni Amy Marcos na wala nag-aalaga kay presidente, definitely fake news. Diba? Unang muna, hindi alam ni Amy Marcos kung ano yung nangyayari within the palace. Kasi hindi nga siya pumupunta dyan sa Sunday gathering, hindi ba pagpunta si Amy Marcos? So, useless yung sinasabi niya na huwag na lang nag-aalaga sa presidente. I think also tone deaf din yung message ni Amy Marcos kasi kumbaga hindi rin siya nakakatulong. Kumbaga sa emotional health, kumbaga yung emotional health ng ating Pangulo, pag narinig niya yung mga sinasabi ni Amy, talagang syempre tao lang din si BBM, di ba? So dapat iniisip din ni Amy kung talagang concerned siya, marunong naman siya dapat alam niya na hindi maging insensitive doon sa situation, di ba? Ibig sabihin, nagko-contribute pa sa stress ng presidente si Amy Marcos. Kunwari, nagkasakit yung mga kapatid mo or magulang mo, papasaringan mo pa ba? No. Do you think it will help them emotionally, physically? Kasi parang pinapalabas siya sinisisi niya Oo, kanyan. Kasi oo. malit tao yung nakapalibot sa'yo. Oo. Huwag kang tulungan mo yung kapatid mo. Lalo mo pang nilulubog. So I don't think na yung message ni Amy, iano pa sa presidente kasi for sure, may nakakatulong. Pero for the rest of us na may ganyang klase na kamag-anak, di ba? Anong mapipil mo na nagkakasakit ka na nga tapos pinagtatawanan ka pa at pinapasaringan ka pa ng mga sarili mong kapamilya, di ba? So what do you think? Masamang kapatid talaga. Masamang kapatid. So overall, yung video na pinakita ni si Claire is we're looking forward na back to work na ulit si presidente. I-address natin next yung last na to. I-address natin yung push niya. Yung Kasi may sinasabi siya doon bakit siya pumayat Ano yung kinakain niya? Ikaw, ano kinakain? Soup daw kasi. Soup base kasi nga may problem sa tiyan. So I think, I'm not a medical expert, pero kapag gusto mong mag-flush out ng toxins, di ba? Medyo magano ka talaga. Ano yung word na yun? Detox. Parang detox, so mawawala lahat ng fluids sa katawan mo. And kung mapapansin talaga yung Papayat. Kasi and senior na si BBM, hindi naman katulad sa atin na na medyo we're still mga millennial or still in our prime years, di ba? Na kahit magkasakit, parang wala lang. Pero kay BBM and for the seniors out there na kaedad din ni BBM, it's a different matter, di ba? So, kumbaga, yun. It's a normal thing for a senior citizen. Yun. Doon mo titingnan din si BBM na senior na rin and stress din siya. Hindi naman siya si Superman na Hindi magkakasakit. Hindi magkakasakit, di ba? Kami nga, di ba? Kami pag nag-overwork talaga napapagod, nagkakasakit. How much more pa sa mga katulad ni BBM na senior na. Next, finally, ano yung mensahe mo sa mga supporters ni PBBM as well as doon sa mga wishing ill to the president? Ano yung gusto mo sabihin? Ako talaga pagdating sa mga ganyan,
parang kumbaga hindi kasi biro yung mga ganyang pasaring eh. Di ba? Your word speaks of life and death. Nasa ano din yan eh. Nasa Bible, di ba? Out of the same mouth, you praise, and out of the same mouth, parang you curse, di ba? Words have power. Ewan ko tama yung verse, pero words have power. So, bago ka magsalita ng masama or pagdating sa mga ganyang bagay, di ba, na parang kahit hindi mo sabihin na literally, minsan dinadaan mo sa joke, may ano pa rin yan. Meron pa rin power yan, di ba? Merong isang kasabihan connect ko lang sa sinasabi ni Alex, no? Parang, it is not what comes into the mouth that corrupts a person, but it is what comes out of the mouth. Yeah, out of the overflow of the sa Bible din yan. Out of the overflow of the heart, the mouth speaks, di ba? So, ano yung lumalabas? Ang problem dyan, hindi sa tao na pinagsasabihan nila or pinapasarigan nila, kundi doon sa tao nagsasabi, tulad niyan, di ba, sa mga sa mga nag-aano kayo sa Pangulo natin na may mga nakita kang post, di ba, na sinasabi na buhay pa ba, di ba? Patay na. So, yung repercussion or I guess yung karmic justice na yan, hindi doon sa tao na sinasabihan nila, pero doon sa taong nagsasabi ng masama, di ba? Lalim ni Alex. Good point ba? Good point. Very good point. No? Lalim ni Alex, no? Dapat ba mag-vlog na si Alex? Hindi. Si Alex, siya si 31 million movement, no? Total, nandito kayo nakikinig, no? I-invite ko kayo, punta po kayo sa Facebook, tapos hanapin nyo 31 million movement. Siya po yun, siya si Alex. Siya yung nagsusulat. Magaganda yung write-up niya doon. Pero encourage ko nga siya na magawa na siya ng mga video content. Kasi mas naiintindihan kasi ng tao pag nakikita nila personally, no, yung nag-explain ng mga situation sa mga bagay-bagay. Though, marami din naman kasi mas gusto nila nagbabasa. Pero marami kasi gusto nila nakikita gaya yung ginagawa natin. So, ang challenge ko kay Alex, gawa na siya ng videos. Kayo ba? Sa tingin niyo, magaling mag-explain, di ba? Very calm. Kalmado lang siya, very clear magsalita, concise din siya magsalita. So, ako, yun talaga gusto ko mag-vlog. Ikaw ba? Mag-vlog ka naman? Soon, di ba? Ako kasi, mas gusto ko kasi yung write-up. Kasi, mag-vlog, siguro, with the right push at the right time. Pero, yan, at least, di ba, through this, di ba, medyo nakakapa ko na yung process, di ba? Yung confidence, di ba? Kasi mas sanay ako sa public speaking more than sa mga pag-vlog eh. Pero Alex, sige. soon and yeah, sige. Sige, final word mo sa mga... Final words sabihin sa kanila. kumbaga, let's continue to pray for our leaders. Hindi yung parang kapag may ganitong nangyayari, di ba? Kahit hindi kay BBM, kahit sa mga magulang, sa mga tao na nakapaligid sa iyo, you don't just wish ill will towards your fellow Filipino, di ba? Lalo na sa ating presidente na nakita niyo naman, di ba, na hindi naman niya nagkasakit dahil nagdiwaliw yan, di ba? O nagpakasaya sa mga bagay-bagay. Imagine mo 24 parang yung trabaho natin presidente, 24 by 7. In a day, how many yung mga gusto ko mausap sa kanya? Ilang mga gusto makipag-meet sa kanya? Ilang mga dokumento ang kailangan niya basahin? Basahin. Ilang mga diplomats na yung mga leaders from other countries ang gustong tumawag sa kanya at merong ipapasabi or ipapakonsult. All of that in a day, kaya mo ba yun? Yeah. Kaya mo ba yung ginagawa na? Ako pag ini-imagine ko yung sarili ko sa ganyang sitwasyon, ay nako, parang resign na ako, hindi ko kaya ng ganyang mental stress, physical stress, tsaka yung overall. Pero di ba, that's why yung admiration ko and sa presidente, di ba, talagang nako, Sir BBM. Kaya nga sabi ko kay Joe, di ba, 100% admiration, 100% deep respect for our president. So, yun lang. I hope this message it's somewhat makes an impression to you na continue to pray for our leaders, especially our president. Galing na Alex, na
Anyway, sige kami pa samantala mo na magpapaalam, no? Yung mga nasa Facebook po, baka di ba po kayo nakafollow sa Ka-Coffee, as well as kay 31 Million Movement. Check nyo lang 31 Million Movement. Follow na po kayo. Mga nasa YouTube, subscribe. At yung mga nasa TikTok, subscribe na rin po kayo. We'll see you in our next video. The next video, Next video. Bye-bye.